Sa Pilipinas, ang gatas ay isa sa pinakakaraniwang iniinom sa bawat tahanan, mula bata hanggang senior. Ngunit ayon sa mga pag-aaral sa food safety at nutrisyon, hindi lahat ng gatas sa merkado ay pare-pareho ang kalidad. May ilang produkto na mataas sa asukal, kulang sa nutrisyon o nasangkot sa contamination issues. Sa nakaraan, may mga ulat ng melamine sa ilang imported milk products na maaaring magdulot ng kidney problems. Dahil dito, nagbabala ang mga health authorities at nagsagawa ng recall sa ilang batch ng gatas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 brand ng gatas na dapat pag-isipan at 2 brand na mas ligtas at mapagkakatiwalaan. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento anong brand ng gatas ang madalas mong iniinom mo. Sa tingin mo ba ligtas ang pagpili mo? Ang bawat komento ay binabasa namin at upang makatulong sa iba nating kapwa Pilipino. Okay, simulan na natin. Unang gatas, Sanlu Milk. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ng mapanganib na gatas sa kasaysayan ay ang Sanlu Milk. Ang brand na ito ay naging sentro ng isang malaking food safety scandal noong 2008 sa China, na nakaapekto rin sa ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Natuklasan ng mga otoridad na ang ilang produkto ng gatas mula sa kumpanyang ito ay may halong melamine, isang industrial chemical na hindi dapat matatagpuan sa pagkain. Ang melamine ay ginagamit sa paggawa ng plastic at industrial materials, ngunit nang ilagay ito sa gatas, nagbulot ito ng matinding panganib sa kalusugan. Ayon sa mga ulat, ang chemical na ito ay maaring magdulot ng kidney stones at kidney failure, lalo na sa mga sanggol at maliliit na bata. Dahil sa iskandalong ito, maraming bansa ang nag-ban o nag-blacklist ng mga produktong gatas na may kaugnayan sa mga kumpanyang sangkot sa contamination. Sa Pilipinas, naglabas ang Bureau of Food and Drugs ng listahan ng mga brand ng gatas na may kaugnayan sa melamine contamination, kabilang ang Sanlu. Bagamat matagal nang nangyari ang insidenteng ito at hindi na karaniwang makikita ang Sanlu sa mga supermarket ngayon, mahalaga pa ring malaman ito ng mga Pilipino bilang paalala kung gaano kahalaga ang food safety. Ang aral dito ay hindi lamang ang brand ang mahalaga, kundi pati ang pinanggalingan at kalidad ng produkto. Sa panahon ngayon kung saan maraming imported goods ang pumapasok sa bansa, mahalagang siguraduhin na ang gatas na binibili ay dumaan sa tamang pagsusuri ng mga otoridad tulad ng FDA. Ang simpleng pagtingin sa label, expiration date at registration number ay makakatulong upang maiwasan ang mga mapanganib na produkto. Pangalawa, Mengniu Milk. Isang brand na nasangkot sa kontrobersya ng melamine contamination ay ang Mengniu Milk. Ang kumpanyang ito ay isa sa pinakamalalaking dairy producer sa China, ngunit noong 2008 ay napabilang ito sa mga kumpanyang siniyasat dahil sa pagkakaroon ng melamine sa kanilang mga produkto. Sa mga pagsusuri na isinagawa noon, may ilang sample ng Mengniu Milk products ang nagpakita ng presensya ng melamine. Ang kemikal na ito ay maaaring magdulot ng kidney stones at iba pang seryosong problema sa kalusugan kapag nainom sa mataas na dami. Dahil dito, naglabas ng babala ang mga otoridad at pinayuhan ng publiko na iwasan ang mga produktong maaaring kontaminado. Sa Pilipinas, nagkaroon din ng pangamba nang may mga ulat na ang ilang produkto ng Mengniu ay nakarating sa lokal na merkado. Dahil dito, naging mas mahigpit ang monitoring ng mga otoridad sa mga imported na produktong gatas. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng malaking aral sa buong mundo tungkol sa kahalagahan ng food safety at transparency sa industriya ng pagkain. Ipinakita nito na kahit ang malalaking kumpanya ay maaaring magkaroon ng problema kung hindi maayos ang kanilang quality control. Para sa mga Pilipino, mahalagang maging mapanuri sa mga imported na produkto, lalo na kung ito ay pagkain o inumin na regular na kinukonsumo ng pamilya. Hindi masamang subukan ang mga bagong brand, ngunit mas mainam na piliin ang mga produktong may malinaw na certification mula sa FDA o ibang regulatory agencies. Sa huli, ang kaligtasan ng pagkain ay hindi lamang responsibilidad ng mga kumpanya, kundi pati na rin ng mga mamimili na dapat maging maingat at mapanuri. Pangatlo, Mon Milk. Ang Mon Milk ay isa ring brand na napasama sa listahan ng mga milk products na iniimbestigahan noong panahon ng melamine contamination scandal. Bagamat hindi ito kasing kilala ng ibang international brands,
Naging usap-usap ito sa ilang bansa dahil sa posibilidad na ang kanilang gatas ay naglalaman ng mapanganib na kemikal. Ang melamine na ginamit upang pataasin ang reading ng protina sa laboratory tests ay hindi dapat matatagpuan sa pagkain dahil maaari itong magdulot ng seryosong epekto sa kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral ng mga food safety experts, ang pag-inom ng gatas na may halong melamine ay maaaring magdulot ng kidney stones at iba pang problema sa bato, lalo na sa mga bata at sanggol na may mas sensitibong katawan. Ito ang dahilan kung bakit naging napakahigpit ng mga bansa sa pagmumonitor ng mga dairy products na pumapasok sa kanilang merkado. Sa Pilipinas, ang Food and Drug Administration ay patuloy na nagbabantay sa mga imported milk products upang matiyak na ang mga ito ay ligtas sa konsumasyon. Gayunpaman, mahalaga pa rin na ang mga mamimili ay maging mapanuri. Hindi sapat na mura o madaling makita ang isang produkto sa tindahan. Dapat tingtingnan kung ito ba ay may tamang FDA registration, malinaw na label at magandang reputasyon sa merkado. Isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan ay ang kalidad ng gatas ay nakasalalay hindi lamang sa brand, kundi pati na rin sa proseso ng paggawa nito. Kung ang isang kumpanya ay hindi mahigpit sa quality control, maaaring magkaroon ng contamination na makakaapekto sa kalusugan ng mga mamimili. Dahil dito, mainam na maging maingat sa pagpili ng gatas, lalo na kung ito ay para sa mga bata o matatanda sa pamilya na nangangailangan ng ligtas at masustansyang pagkain. Pang-apat, Yili Milk. Ang Yili Milk ay isa sa pinakamalaking dairy company sa Asia. Muli tulad ng ibang malalaking kumpanya sa industriya ng yatas, nakaranas din ito ng kontrobersya noong panahon ng melamine scandal. Sa ilang pagsusuri noon, may ilang produkto mula sa kumpanyang ito ang napag-alamang may bakas ng melamine na nagdulot ng pangamba sa mga mamimili sa iba't ibang bansa. Ang melamine contamination ay isa sa pinakamalaking food safety scandal sa kasaysayan ng dairy industry. Libo-libong bata sa iba't ibang bansa ang naapektuhan ng pag-inom ng kontaminadong gatas at marami ang nagkaroon ng kidney problems. Dahil dito, maraming bansa ang nagpatupad ng mas mahigpit na regulasyon sa mga imported dairy products. Para sa mga Pilipino, mahalagang tandaan na ang gatas ay isang pagkain na kadalasang iniinom araw-araw. Dahil dito, ang kalidad nito ay dapat na mataas at walang anumang kemikal na maaring makasama sa kalusugan. Kapag ang isang produkto ay nasangkot sa food safety issue, natural lamang na maging mas maingat ang mga mamimili sa pagbili nito. Hindi ibig sabihin na ang lahat ng produkto ng isang kumpanya ay mapanganib, ngunit ang kasaysayan ng isang brand ay mahalagang impormasyon para sa mga mamimili. Ang mga isyu sa kalidad ay maaring magsilbing babala upang maging mas mapanuri tayo sa pagpili ng ating pagkain. Kaya kung bibili ng gatas sa supermarket or grocery store sa Pilipinas, mainam na piliin ang mga brand na may malinaw na reputasyon sa kaligtasan at kalidad. Ang kalusugan ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa anumang murang produkto na maaring magdulot ng panganib sa hinaharap. Ang panglima, Nutri-Express Milk. Ang Nutri-Express ay isa rin sa mga milk brands na minsang napasama sa listahan ng mga produktong sinuri ng mga otoridad sa panahon ng melamine contamination issue. Bagamat hindi ito kasing popular sa Pilipinas kumpara sa ibang international brands, naging bahagi ito ng mga produktong pinag-ingatan ng mga mamimili noong lumabas ang balita tungkol sa kontaminadong gatas. Ang pangunahing dahilan kung bakit naging seryoso ang isyong ito ay dahil ang gatas ay kadalasang iniinom ng mga sanggol at maliliit na bata. Kapag ang isang produkto ay naglalaman ng mapanganib na kemikal tulad ng melamine, maaaring magkaroon ng matinding epekto sa kanilang kalusugan. Ang mga bata ay mas sensitibo sa mga kemikal na maaaring makapasok sa kanilang katawan. Bukod sa contamination issues, isa pang bagay na dapat bantayan ng mga Pilipino sa mga milk products ay ang sobrang dami ng asukal o artificial additives. Ayon sa mga nutrition experts, ang labis na asukal sa gatas ay maaaring magdulot ng obesity, diabetes at iba pang lifestyle diseases kapag ito ay regular na iniinom. Sa Pilipinas kung saan tumataas ang bilang ng mga taong may diabetes at hypertension, mahalagang maging mas maingat sa pagpili ng pagkain at inumin. Ang gatas ay dapat magsilbing source ng calcium at protina, hindi dagdag na panganib sa kalusugan. Dahil dito, mahalagang suriin ang nutrition label ng gatas bago ito bilhin. Tingnan kung gaano karami ang sugar content, kung ito ba ay fortified ng vitamins at kung ito ay aprobado ng FDA. Ang simpleng paglalaan ng ilang minuto sa pagbabasa ng label ay makakatulong upang makaiwas sa mga produktong hindi maganda para sa kalusugan.
Pang-anim, Jolly Cow Sweetened Milk. Ang Jolly Cow Sweetened Milk ay isa sa mga produktong kilala sa Pilipinas, lalo na sa mga nagluluto ng dessert tulad ng leche flan, halo-halo at iba pang matatamis na pagkain. Bagamat hindi ito isang kontrobersyal na produkto sa usapin ng contamination, may mga nutrition experts na nagbabala tungkol sa mataas na sugar content ng mga sweetened milk products. Ang condensed o sweetened milk ay kadalasang naglalaman ng napakadaas na dami ng asukal upang mapanatili ang lasa at shelf life nito. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, ang labis na pag-inom ng mga inuming mataas sa asukal ay maaring magdulot ng iba't ibang health problems tulad ng obesity, diabetes at fatty liver disease. Sa Pilipinas, kung saan mahilig ang mga tao sa matatamis na pagkain, mahalagang maging balanse sa pagkonsumo ng mga ganitong produkto. Ang paggamit ng sweetened milk paminsan-minsan sa pagluluto ay maaring okay, ngunit hindi ito mainam na gawing pang-araw-araw na inumin, lalo na para sa mga bata at matatanda. Ang isa pang dahilan kung bakit dapat maging maingat sa ganitong uri ng gatas ay dahil kulang ito sa ilang nutrients na karaniwang makikita sa fresh milk o fortified milk. Mas nakatuon ito sa tamis kaysa sa nutritional value. Kung ang layunin ay magkaroon ng mas malusog na katawan, mas mainam na piliin ang mga gatas na mababa ang asukal at may sapat na calcium at vitamins. Ang tamang pagpili ng gatas ay makakatulong upang mapanatili ang malakas na buto, ngipin at pangkalahatang kalusugan ng buong pamilya. Dalawang gatas na talagang ligtas. Piliin at inumin. Unang gatas, Bear Brand. Pagdating sa mga gatas na kilala at pinagkakatuwalaan sa Pilipinas, isa sa mga madalas na binabanggit ay ang Bear Brand. Ang brand na ito ay matagal ng bahagi ng maraming pamilyang Pilipino at kilala sa pagiging fortified ng iba't ibang vitamins at minerals tulad ng calcium, iron at vitamin C. Ang calcium ay mahalaga para sa malakas na buto at ngipin, habang ang iron naman ay tumutulong upang maiwasan ang anemia. Ang vitamin C ay mahalaga sa pagpapalakas ng immune system, lalo na para sa mga bata at matatanda. Dahil sa mga nutrients na ito, maraming Pilipino ang pumipili ng ganitong uri ng gatas bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na nutrisyon. Isa pang dahilan kung bakit itinuturing na mas maaasahan ang mga kilalang brand ay dahil sa kanilang mahigpit na quality control. Ang mga kumpanyang may matagal ng reputasyon sa merkado ay karaniwang dumadaan sa mas maraming pagsusuri upang matiyak na ang kanilang produkto ay ligtas sa konsumisyon. Gayunpaman, mahalaga pa ring tandaan na ang gatas ay dapat inumin bilang bahagi lamang ng balanced diet. Hindi sapat na umasa lamang sa isang pagkain upang makuha ang lahat ng nutrients na kailangan ng katawan. Dapat pa rin itong samahan ng pagkain ng prutas, gulay, protina at iba pang masusustansyang pagkain. Sa kabuuan, ang pagpili ng tamang gatas ay mahalagang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan ng pamilya. Ang mga brand na may magandang reputasyon at malinaw na nutritional value ay kadalasang mas ligtas na piliin. Pangalawa, Anlin, isa pang ligtas na opsyon. Isa pang gatas na madalas irekomenda, lalo na para sa mga matatanda, ay ang Anlin. Ang brand na ito ay kilala sa pagbibigay ng nutrients na mahalaga para sa kalusugan ng buto at kasukasuan. Sa Pilipinas, maraming senior citizens ang umiinom ng ganitong uri ng gatas upang makatulong sa pagpapanatili ng lakas ng kanilang katawan habang sila ay tumatanda. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, ang calcium at vitamin D ay mahalaga upang maiwasan ang osteoporosis, isang kondisyon kung saan nagiging mahina at marupok ang mga buto. Habang tumatanda ang tao, mas nagiging mahalaga ang pag-inom ng mga pagkain at inumin na may sapat na nutrients para sa bone health. Bukod sa calcium at vitamin D, ang ilang variant ng gatas na ito ay naglalaman din ng collagen at protina na tumutulong sa kalusugan ng muscles at joints. Ito ay mahalaga lalo na para sa mga taong mahilig maglakad, mag-ehersisyo o nais manatiling aktibo kahit sa kanilang senior years. Sa isang bansa tulad ng Pilipinas, kung saan tumataas ang bilang ng mga matatandang populasyon, ang pagpili ng tamang pagkain at inumin ay napakahalaga. Ang mga produktong nagbibigay ng tamang nutrisyon ay maaaring makatulong upang mapanatili ang magandang kalidad ng buhay kahit sa pagtanda. Gayunpaman, tulad ng ibang pagkain,
Mahalaga pa ring sundin ang tamang dami ng pag-inom ng gatas at kumonsulta sa doktor kung may partikular na kondisyon sa kalusugan. Pangwakas na kaisipan. Sa huli, mahalagang tandaan na ang gatas ay isang mahalagang bahagi ng nutrisyon ng maraming Pilipino. Ito ay nagbibigay ng calcium, protina at iba pang nutrients na mahalaga sa paglaki ng mga bata at sa pagpapanatili ng lakas ng katawan ng mga matatanda. Ngunit tulad ng ibang pagkain, hindi lahat ng produkto sa merkado ay pare-pareho ang kalidad. Ang ilang brand ng gatas ay nasangkot sa mga issue sa food safety sa nakaraan, tulad ng melamine contamination at iba pang problema sa kalidad. Ang mga pangyayaring ito ay nagsilbing babala sa buong mundo kung gaano kahalaga ang mahigpit na regulasyon sa industriya ng pagkain. Para sa mga mamimili, ito rin ay paalala na maging mapanuri sa pagpili ng mga produktong iniinom ng kanilang pamilya. Sa Pilipinas, may mga ahensya tulad ng Food and Drug Administration na nagbabantay sa kaligtasan ng mga pagkain at inumin na ibinebenta sa merkado. Gayunpaman, ang responsibilidad ay hindi lamang sa gobyerno, kundi pati na rin sa bawat mamimili. Ang simpleng pagtingin sa label, expiration date at FDA approval ay makakatulong upang makaiwas sa mga produktong maaaring makasama sa kalusugan. Sa kabilang banda, mayroon ding mga brand ng gatas na kilala sa magandang reputasyon at kalidad. Ang pagpili ng mga produktong may sapat na nutrients at mababang sugar content ay makakatulong upang mapanatili ang malusog na katawan ng buong pamilya. Sa huli, ang pinakamahalagang layunin ay hindi lamang ang makabili ng gatas, kundi ang makapili ng gatas na tunay na makakatulong sa kalusugan. Dahil ang tamang kaalaman sa pagkain ay isa sa pinakamabisang paraan upang mapanatili ang mahabang buhay at magandang kalusugan para sa bawat Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.